Okay po mga kapatid, tayo po'y tumayo na po at bago po tayo manalangin, ito po yung word ni Lord para po sa atin at para sa pagpupuri at pagsamba natin sa pangalan ni Jesus po. Ito po ang sinasabi sa Psalm 66, 1-4. Sabi nga po rito ay, shout with joy to God, all the earth, sing the glory of His name. Say to God, how awesome are your deeds. So great is your power that your enemies cling before you. All the earth bows down to you. They sing praises. They sing praise to your name. Di po ba? Naliwanag na maliwanag po ang buong mundo'y magsasaya, magagalak sa Panginoon. Dahil ito po yung inner boss being po natin, yung puso po natin, buong puso sumasamba. Alisin po natin kahit may problema, pagkang kagalakan at ang pag-ibig ni Lord, siya po ang magbibigay sa atin upang tayo sumamba at magpuri sa Panginoon. Ready na po ang lahat? O sige po, manalangin muna tayo. Thank you, Lord. Purihin po ang banal mong pangalan, O Diyos. Ikaw lamang po ang sasambahin, pupurihin namin, aawitan namin ng buong puso, Panginoon, ng buo po namin lakas, O Lord God, dahil walang ibang Diyos na tumulong sa amin, nagmamahal ang Panginoon at tagumpay sa buhay ng bawat isa. Lahat po ng laban ay sa iyo. Kami, Panginoon, ay lagi mong tutulungan. Kaya Lord, handa kami, Panginoon, magpuri, sumamba ang iyong mga anak. Panginoon ay narito. Kaya tulungan mo kami with your Holy Spirit, Lord God. Guide us, O Lord God. Panginoon, wala po kami dinidesire kundi ang lamang Panginoon. Kahit mahina po ang puso at ang isip namin, Panginoon, ang aming puso. Pero ikaw, Lord, ang aming kalakasan, O Lord God. Sa iyo po nanggagaling ang kalakasan namin. Pagpalain mo po ang gawain ito. Pagpalain mo po ang lahat, O Lord God. Kaya mo, Panginoon, nagpapakumbaba. Buong puso po kami humihingi ng awa mo, Lord God. Dahil you are, Lord God, grace, God, O Lord God. Ikaw ay amazing, Lord. Kaya, Panginoon, salamat po, Panginoon. Ito po ang samot panalangin ko sa matamis, makapangyariang pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Ang lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Glory to God. Glory. Amen. Palakpakan natin ng malakas ang ating Diyos na buhay. Harapat dapat siyang tumanggap ng ating mga papuri. Amen. At pasasalamat. Purihin natin ang Panginoon. Let's worship the Lord. Gawin po natin prayer as we sing this, all we like sheep have gone astray. All we like sheep have gone astray. Each of us turning our own separate ways. We have all sinned and fallen short of your glory. Draw us near to your Father, to Child to see, and in your presence is where we long to be. Oh Lord, show us your mercy and grace. Take us to your holy place. Forgive our sin and heal our land. We long to live in your presence once again. taking our sickness. Taking our sickness, taking our pain. Jesus, the sacrifice lamb, has been slain. He was despised, rejected by man. He took our sin.
day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Let's Amen. sing and praise the Lord. Hallelujah! This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Come on. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Come on. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Come on. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. This is the day that the Lord has made. I'll rejoice. Amen. Hallelujah. Woo! Purihin pang Panginoon. I will rejoice. I will rejoice. I will rejoice. I will rejoice. I will rejoice, for I made my choice to rejoice in the Lord. I will rejoice. I will rejoice. I will rejoice, for I made my choice to rejoice in the Lord. It doesn't depend on the circumstances, the strength of my arm and my voice. It doesn't depend on the way I feel. I made up my mind and I'm gonna rejoice. I will rejoice. Rejoice. I will rejoice. I will rejoice, for I made my choice to rejoice in the Lord. I will rejoice. I will rejoice. I will rejoice, for I made
tayo sa Panginoon. Amen? Kesa sa bulong ng kaaway, para tayo ibagsak. Hindi po yun natin papayagan. Yes. Amen? Kaya, purihin natin ang Panginoon. Let's sing again. All we like sheep have gone astray. We worship you, Lord. All we like sheep have gone astray. Each of us turning our own separate way. We have all sinned and fallen short of your glory. But your glory is what we desire to see, and in your presence is where we long to be. Oh Lord, show us your mercy and grace. Show us your mercy and grace. Take us to your holy place. Forgive us sin and heal our land. We long to live in your presence once again. Taking our sickness, taking our pain. Jesus, the sacrifice now has been slain. He was despised, rejected by men. He took our sin. Draw us near to your Father through Jesus, your Son. Let us worship before you, cleansed by your blood. Oh Lord, show us your mercy and grace. Take us to your holy place. Forgive our sins and heal our land. We long to live in your presence once again. Show us your mercy and grace. Take us to your holy place. Forgive our sins and heal our land. We long to live in your presence once again. Show us your mercy and grace. Take us to your holy place. Forgive our sins and heal our land. We long to live in your presence once again. In your presence once again. Lord, here in your presence, there is peace. Here in your presence, there is love. There is healing. We worship you, Jesus. We worship you, Lord.
here in your presence, beholding your glory, bowing in reverence, we worship you only, standing before you. We love and adore you, oh Lord. There is none like none like you. Name above all names, exalted forever. Jesus, our Savior. To Jesus our Savior, Our lives we surrender. our lives we surrender. Standing before you. Is standing before you. We love and adore you, oh Lord. There is none like you, standing before you. We love and adore you, oh Lord. There is none like, you, Worthy of glory, worthy of praise, worthy of honor. bless your name. We give you blessing, Glorious power, glory and power. standing before you. We love and adore you, oh Lord. There is none like you, standing before you. Yes, oh Lord, we love and adore you, oh Lord. There is none like There is none like you, Lord. We There is none like you. Like you. Oh, standing before you, Lord, we love and adore you. Kaya karapat-dapat po kayo, Panginoon, na pag-alayan lahat ng mga papuri, lahat ng pagsamba, pagdakila, higit sa lahat ang pagmamahal, Panginoon, na hinahanap niyo po sa amin. Dahil kayo ang unang umibig at nagmahal sa amin, Panginoon. Pinadama niyo po ito sa aming lahat.
gaano man kalayo ang langit, Panginoon. Kaya dito po sa presensya mo, makakaranas kami, Panginoon, ng kapayapaan. Makakaranas po kami, Panginoon, ng iyong pag-ibig, ng kagalingan, ng kapahingahan sa aming mga espiritu at kaluluwa. Kaya lagi naming aanyayahan ang presensya mo, Panginoon. Lagi ka naming sasambahin. Lagi ka naming pupurihin sa bawat hanging hininga na binigay niyo po sa amin. Sa bawat umaga na kami, Panginoon, ay gumigising pa at may buhay. Karapat-dapat po kayong pasalamatan. Hallelujah. Standing before you, we love and adore you, oh Lord. There is none like you Standing before. Let's worship the Lord. We love and adore you, oh Lord. There is none like Jesus. Worship your We love you, Lord. We adore you. We exalt your holy name. Standing before you, We love and adore you, oh Lord. There is none like Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan sapagkat siya'y walang katulad. Amen? Hallelujah! To God be the glory! Shout to the Lord, hallelujah! Hallelujah! God is so good! God is good all the time. Amen. Amen? Hallelujah. Praise you, Lord. Batiin po natin ang bawat isa. Na-feel niyo po ba yung presence ng Lord? Amen? Habang sinasamba natin siya. Amen. Ngayon naman po, ipadama natin ito. Let us sing, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Woo! Hallelujah! The Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Come on. Celebrate
celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. 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 This is the day that the Lord has made. Woo! Sorry po, iniisip ko rin kasi mag-usher eh. Kaya di ko inaano yung mga anak kaya. Pero talaga pong napakabuti ng Diyos. Di ba? Talagang walang katapusan, walang hanggan ang kanyang kabutihan. Kaya po tayo pinagpala ng Panginoon. Siyempre, lagi meron tayong patotoo. Di po ba? Kayo po. Sino? May ready po dyan? Dito, meron po, patotoo. Huwag po tayong mahiya kasi pakabuti ng Diyos natin. Saan ba? Hindi pa kayo makabubuom talagang doon pa yung kagalakan sa Panginoon, di po ba? O pagbigyan natin yung ano, dito. Alam ko naman lahat gusto eh. Kaya lang hihiya yung iba. Pero wag na po tayong mahiya. Dahil ang Panginoon natin, sabi nga, kung kinahiya natin dito, ikahiya din natin tayo ng Panginoon sa langit. Di po ba? Sino po ang talagang matapang, i-proclaim ang kabutihan ni Lord? Ikaw na, o, Sister Risa na nga. Gusto ko lang, ayaw nyo pa kasi magpatotoo eh. Nahiya ba kayo? Hindi naman siguro. Magpapasalamat lang ako sa ating Panginoong Jesus dahil kagabi po, hindi po ko nakatulog ng maayos. Pero ganun pa man, nagpe-pray ako in the Spirit na kasi tatayo nga po tayo at talagang maglilingkod tayo sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Nagsabi na ako sa ating sa team, na worship team, pag-pray nyo ako kasi ganun lang naman sinasabi ko, pag-pray nyo ako. Kasi pag ganyang walang tulog, may pagkahilo. Nagpapasalamat ako sa Panginoon na hindi naman po ako ngayon nahilo or anumang bagay dahil pinagkatiwala ko po ito sa Panginoon. Yung pagtayo ko, yung buhay na ito na bagamat tayo minsan nagkukulang, mahina, nagkakaroon ng karamdaman, pero pansamantala lang, hindi ito mananatili. Dahil talagang ang Diyos na bumubuhay sa atin araw-araw ay palagi nating bigyan ng kaluguran na siya ay mapaglingkuran. Kaya sa itong linggong to na talagang maraming pagsubok. Siguro po hindi lang kami, kayo rin ay nakakaranas. No? Lahat tayo, dahil nasa lupa pa tayo. Amen? Maraming pagsubok pero hindi po tayo patitinag doon. Dahil ang Panginoong Jesus ay kasama natin. Ang Diyos ay kasama natin. Kaya pinupuri ko ang Panginoon na tayo ay biniyayaan na makapaglingkod ngayong araw na to. Kaya purihin ang Panginoon sa Diyos ang papuri sa buhay sa kalakasan na binigay niya. Amen? Kayo din po, patotoo kayo. Yeah, may susunod na po. Nawatawagan ko. O, tama. O, bakit? Nagtuturoan pa kayo, ha?
Sige, bahala ka si Lord ang ano sa inyo. Oh, sige. Yung si Ate Guillermo na. Praise God. Sabi ko dito, maingay kayo, kayo tuturo ko. Magpapatotoo kayo ha, kasi maingay eh. Okay. Parang sa school lang yan. Sino maingay siyang tuturo para siyang magsasalita. Okay, pinupurit pa sa salamatan ko ang Panginoon sa oras na to dahil tulad ng sinabi ng ating kapatid na si Risa, hindi makatulog. Ako nga din hindi makatulog. Oh, hindi naman, ha? Oh, in love ako kay Lord. Kaya sabi ko kay Lord, maano na? Anong oras na? 2:00, 3:00, di ba makatulog? Sabi ko, Lord, patulogin mo na ako kasi bukas ay magsisimba. Tapos, di nakatulog na ako. Nung nakatulog na ako, pagkagising ko, siguro 7:00 na yun. Kasi 3:00, 4:00, 5:00, 6:00. Di ba? Kaya minsan, pero hindi naman ako na, awa ng Diyos, awa ni Lord, hindi naman ako nahilo ngayon. Kahit hindi masyadong nakatulog. Siguro sa edad, di ba, no? Kasi pag mga kabataan, yan, sarap ng tulog, eh, no? Parang mantika. Tayo namang may edad na, tayo yung gwardya. Gwardya na kalagitnaan ng ating gabi, ano? Kasi kunting kaluskus lang, nagigising, tumatayo. O, ganyan. Kaya, pinupuri ko at pinapasalamatan ng Panginoon na maganda naman yung pakiramdam ko. Hindi naman ako nahilo at naway pag sermon ni pastor, wag ako makatulog. Joke. Kaya pinupuri ko at pinapasalamatan ng Panginoon sa araw na to, sa kalakasan at pag-iingat niya sa atin. Kaya thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. Talagang totoo po yun. Minsan talaga kasi dalawang edad na, pero talaga ang Diyos lang talagang ating siyang magpapatulog sa atin. Hindi mo tayo sinusuntok ni Lord para matulog. O, dito meron pa po? Meron yan. O, sige, tutuloy ko po yung niya, patotoo. Totoo po yun. Yung pong naalala ko kasi nung sa akin si Pastor, nag-chat na ako raw facilitator. Alam niyo pong hindi rin ako makatulog doon. Sabi ko, hindi sabi ko, Lord, iba, kasi hindi yung basta-basta. Sabi ko, Lord, ako ng mga verse, hindi ito, Lord, gusto ko yung leading mo. Alam mo, bigla nung pagdating ng kabukasan kanina, maaga ako nagising. Sabi ko, Lord, yung word na yun, sabi ko, Lord, talagang hindi yung matagal kang iniisip, nag-pray para sa sarili mo. Pag si Lord nagbigay, ang smooth, ang bilis, talagang ugma. Talaga sabi ko, Lord, totoo. Talaga kasi hindi lang po yung pagsamba natin sa Panginoon, yung just clapping, at singing, yung kailangan tatalon, hindi po yun. Kailangan yung most inner natin being, yung with heart talaga, yung nararamdaman natin ang puso natin. Alam niyo po, yung inibigay sa akin ni Lord. Sabi ko, Lord, ito yung nais ko. Hindi lang basta kumakanta ka. Kasi it's more than singing, clapping, and jumping po. Kaya purihin ng Panginoon, talagang totoo si Lord. Kaya nararanasan po nakakaralit ang iba dyan. Dahil po, nararanasan nyo yan. Di po ba? Kaya pag hiningi mo kay Lord, ibibigay niya, lalo yung Holy Spirit niya. Sabi nga, tayong mga bagulang, kahit basta nagbibigay ng mabuting bagay sana. How much more pag hiningi mo ang Espiritu ng Panginoon na makapangyari, ibibigay niyo po. Kaya kay buti ni Lord. Okay? Meron na pa? Wala pa? Okay. Sige po. Mahirap kasi dito sa limelight. Wala na. Meron pa? Yes, Ate Babes. Mapagpalang hapon po sa bawat isa sa atin kasi talaga kami mga luma, nag-aantay po kami sa bago. Naku, luma. Luma na rin po ako. Pero walang nauna, walang nauli. Walang bago, walang luma. Tayo lahat po'y pantay-pantay. Kaya pagka tayo nagpapasalamat, nagagalak ang Panginoon sa Kristo. Galak na galak siya. Pag nagalak siya, babalik ang kagalakan sa buhay natin. Kaya thank you kay Lord. Tama yung mga kasenyorita ko na talagang ganun talaga kami. Ako rin po, hindi rin ako na, grabe. Pero sabi ko, Lord, basta't hawak mong buhay namin, hindi kami mag-aalala at patatakot. Dahil patuloy mo kami binibigyan ng himalang pagbabago. Kaya thank you kay Lord. Siyempre, lahat narito tayo Lahat tayo binibigyan himalang pagbabago. Diba, ito tunay na ospital ng espiritual. Hindi naman makakarating dito yung talagang diba? Tayo yung tunay na may sakit, na ginagamot. Pare-pares lang tayo. Kung ano kayo, ganun din kami. Kaya walang perpekto. Pero, salamat, patuloy tayong binabago. Kaya,
Salamat kay Lord sa kalakasan na binibigay sa atin. Salamat sa tiwala, pribileyo at biyaya niya. At isa tayo nakaka-attend sa ganitong pagtitipong banal. Salamat sa tiwala at pribileyo at biyaya niya, isa tayo sa nakakatayo. Sa Diyos po ang papuri. Salamat po. Okay po, ito yung mga youngest generation ang tumayo. Yung mga oldest naman. Diba, meron po ba dyan? Oh, alam kong meron eh, pero alisin na po natin ang hiya. Talagang si Lord ang ating itaas kasi po, si Lord ay napakabuti, nararanasan natin yan. Dapat di natin ikahiya ang magpatotoo. Dahil ang patotoo, marami pong nabe-bless dyan. Di ba? Ginagamit po yan ng Panginoon. Oh, Andre. Sige na. Bupus na, ano na kita. Oh, di ba? Talaga yung mga kabata nahihiya pa. Oh, yan. Sila? Si ate? Sige. Sige. Tayo na po. Yan. Talagang hindi maring walang magpapatotoo. Pinupuri ko po ang Panginoon. Salamat po at nagigising pa tayo. Hindi po biro makibaka sa buong maghapon. Talagang sasabak tayo sa mga problema. Kaya pinupuri ko, pinasasalamatan Panginoon sa ginagawa niya sa buhay ko. At saka po yung buong linggo na to na pagpasok ko, talaga po yung meron po talagang mga kasama na hindi po talagang, hindi maganda po minsan nangyayari, minsan sa trabaho. Pero pinagpapray ko at nandun yung pagpipigil sa sarili. Hindi po biro yan. Kasi kung di po ako nakakakilala sa Panginoon, papatulang ko po. Talagang binago niya ako. Masakit masakit yung mga sinasabi niya. Masakit, agos, pero hindi ko siya pinatulang. Panginoon, pigilin mo ko. Kasi, ang sakit, buti na lasaktan ka hindi. Mga salitang Lord, bahala ka na. Hindi ko naman po dasal na, sabi nga sa Romans, di ba? Hindi ko naman po tingnan mo naman po yung buhay nila. Kaya, pinasasalamatan ko, pinupuri ko ang Panginoon dahil sa mga kalakasan at ito sa buong maga, pagkagising, namalengke ako, eto pa po. Na-bless po ako kasi may suki ako dyan sa manok. Sabi ko, uy sister, Christian din siya, kaso doon siya natin sa manok. O, ko naman sa akin. Kasi lagi ako namimili. Praise God. Dito kaya ganyan, di ba? Kakatuwa. Sabi niya, ating ka naman sa anniversary. O, sige sister, saan yan? Sabi ko, ano naman natin sa Panginoon? Sabi ko, ganon. Kasi siya naman yung nagbibigay sa atin, siksik-ligli. Ay, sinabi mo, amen? Sabi niya, o sige, saan ba yan? Sabi ko, basta atin ka ha. Sabi niya, oo, daanan mo ako dito. Kaya nakakatuwa rin po. Kaya, purihin ang Panginoon kasi yung kalakasan, tsaka yung pagkukontrol niya sa akin, tsaka yung talagang mga blessing po, salamat. At nandun rin po yung binibigay niya sa akin na talagang yung pagpipigil hanggang sa pamilya, sa asawa, talagang hindi po talaga. Kasi may stroke po yung asawa ko, kaya minsan sala sa lamig, sala sa init. Talagang nandun yung binibigay niyo sa akin, lahat ng control talaga na ayoko sige kilos kasi bilang asawa, ginagawa mo talaga na ulirang ina sa buhay po natin. Di po talaga pero na magbago ka. Kasi kung di ako Kristiyano, sabi ko, iba talaga nagagawa na may Panginoon tayo sa buhay natin. Amen. Thank you, Lord. Talaga, sabi nga, kung may pagpamalaki tayo, yun yung Panginoon at yung ginawa sa buhay natin. Isa pa raw, isa pa. See? O, sige na, tayo na. Ayaw pa kayong tumayo. Oh. Sige, ako na. Asa si Joyce Ann? Asa si Joyce? Ayun pala eh. Kasi ayun na. Ay, ito lang daw, tayo na siya. Thank you, Lord. Ayan na. Isa na lang kasi. Samantalayan yun, isa na lang.
Nagpapasalamat po ako kay Lord kasi po nung month po ng July, sobrang sinaktan po talaga ako. Like, kasi po kahit nilagnat lang po ako noon, ilang araw nun tapos kahit 3 araw lang noon or 4 na araw kasi pagkaalam ko, last week yon ng July. Tapos, sobrang nagdulo talaga ng sakit yon. Kasi di ko na basta, siya, Tuesday nangyari. Tapos, yung malakas kasi yung hangin noon, kalagitnaan ng subject namin. Nagtuturo yung teacher namin sa science. Tapos, yung hangin, inaampas talaga yung nakabukas na pintuan, yung bintana. Tapos, yung bintana, sobrang lakas ng kalabog, tsaka yung pintuan. Tapos, nung ng hangin yung pintuan, ang lakas niya. Tapos, after 2 seconds, sumakit yung yung ulo ko, tapos nahilo ako, sumama pakiramdam ko. Sabi ko, Lord, ano po itong nararamdaman ko? Bakit po ang sama ng pakiramdam ko? Tapos nagpasayaw pa yung teacher ko sa last subject ng Filipino. Sabi ko, Ma'am, wag na po, kumanta na lang po, sabi ko. Tapos wala talaga, wala akong laban kasi sumayaw na lang kami. Pero thank you pa rin kasi talagang may gana pa naman ako noon kasi nga, Filipino madali lang. Tsaka nag-aano rin ako, palaban talaga ako sa recitation. Yes. Tapos, pag uwi ko, nang hina na talaga ako ng loob, gusto ko na lang humiga. Pero sabi ni nanay, kumain daw muna ako. So, kumain ako, tas natulog na lang. Before ako matulog noon, sabi ko, Lord, kakanta ako, sige, kakanta ako before ako matulog. Tapos kumanta ako ng Christ is my firm foundation. Tapos kinanta ko na rin yung ibang songs. Tapos natulog na ako. Tapos pagkadaan nun, sabi ko, naghingi ako ng prayer kila tita, kila Teacher Beck, ganun. Tapos, ayun, pinag-pray nila ako. Tapos sabi ko, pinag-pray ko na rin yung sarili ko. And ayun, tapos kasi ayoko talaga pong uma-absent kasi marami akong nami-miss na lessons. So, sabi ko, Lord, alam ko pong papagalingin niyo po ako. Tapos, hindi ako nakapasok noon 2 days. Nung Wednesday, Friday, di ako nakapasok. So, 3 days akong walang pasok noon. Tapos sabi ko kay Lord, sabi ko pray ako ng pray noon Tapos, wala talaga akong gana. Sabi ko, Lord, alam ko pong kahit magbulong man yung mga kaaway na di ka napapansinin niya, tinan mo, di ka pa nga magaling, nakailang pray ka na. Pero ayokong tumigil sa pagtitiwala kay Lord kasi ilang beses niya na talaga ako niligtas mula sa dengue ko, sa mga sakit. Sabi ko, no, hindi ako maniniwala sa'yo. Nagtitiwala ako sa Diyos ko lang. And hindi ako mawawala ng tiwala sa Kanya. Kahit ilang beses mo pa akong tuksoin, hindi ako gagaya sa ibang tao na di naman ako sinipot ni Lord. Di na ako magtitiwala sa Kanya. No. Kasi binalikan ko rin yung devotions ko noon. And ayun, sabi ko, Lord, pray lang to, tiwala lang, faith in God. Kaya ko to. Tapos, nung Saturday, okay naman na po ako. Tapos nung Sunday, pinilit ko talagang makasimba. Tapos, ayun, pinagpray ako ni Pastor noon. And after noon, nakapasok na ako. So, praise God talaga. Thank you, Lord. Talagang naalala ko yung narinig ko, sabi, when life doesn't make change, sabi niya nga, worship. Sa lahat, mga hina tayo, ang kailangan lang talaga natin mag-worship kay Lord. Kasi doon na yung ating, yung thermometer Doon mo malalaman, doon ka palakasin ng Panginoon sa pag-worship natin sa Kanya. Kaya walang iba talaga. Si Lord lang talaga ang lahat at walang iba. Meron pa? Sige po. Wala po siya. Sino po? Sige, habang hinintay. Sige. Ako rin po muna, habang hinintay. Kasi naalala ko po nung Friday,
Kasi nag-iisip din po ako dahil biglaan din yung lakad namin kahapon sa Batangas. Kasi sabi ko, Lord, ako ay magpapacilitate. Tapos yung tinip niya yung panahon. Kasi nga po yun ay palibasa yung mister ko doon sa taga San Juan, Batangas. Talagang miss na siya ng mga taga doon. Dahil taga doon siya mismo. Kaya iniisip ko, Lord, paano ba to? Tapos Sunday, facilitator ako. Tapos yung panahon, sabi ko, nag-pray talaga ako. Sabi ko, Lord, mahalaga sa akin yung Sunday eh. Kaya nga nung sabi, nag-sure na kami talagang aalis, pato yung hipag ko, nag-chat, through chat, yung mga message. Sabi ng anak ko, sige matuloy tayo, basta wag lang umulan. Hindi nga umulan, tumuloy kami kahapon. Umalis kami ng mga 10:30. Dumating kami doon mga 3 na rin sa Batangas. Talaga sabi ko, Lord, ang galing talaga ni Lord. At pagdating doon, napakabuti talaga ni Lord. Hindi rin talaga masasayang pagpunta mo. At yun nga, habang kami ay nagpumunta doon, sabi ko, alam niyo man sa Batangas, bongga. Kapawang kasi ako humanda. Talagang may lechon, tapos may banda pa sila. Talaga, kamag-anak ng mister ko, talagang napakalaki. Kasi laki ng lupain nila doon eh. Kala niyo po ba, sabi ko, talagang, alam mo yung Batangas, payabangan pa yan eh. Alaga, yun po. Tapos nung nandun na kami, sabi ko sa mga anak ko, saka sa madungo, alaga, punta tayo doon sa kabila. Kasi napansin ko rin, sense ko rin na, hindi sila Sabi ko, kami lang talaga pag pupunta ako sa isang kamag-anak niya. Tapos yun, eksakto naman pala po, birthday din. Birthday din po, sabi ng mga ano ba to? Kakain na naman tayo? Sabi ko, kakain. Mabuti na ako, hindi ako masyadong kumain sa pinunta namin. Kahit maraming handa. Yung pala talagang nireserba. Pero alam niyo po, sabi ko talaga nilito akong Panginoon. Sabi ko, ayoko lang basta kumain. Kailangan mag-pray. Pray yun, pinag-pray namin siya. Tapos yung tiyahin ko doon, nabutan namin na PWD, takapayat na rin, nakapulang siya sa ganyang upuan na medyo malaki. Alam nang talagang sabi ko, Lord, ang galing mo. Tapos tuwan-tuwa siya, tapos yung na talagang hindi tayo aalis nang wala talaga malang talagang purpose si Lord. At purihin ng Panginoon, nakapag-pray kami. Tapos po, ang buti talaga ni Lord. Pagdating po, nakauwi pa kami ng ligtas. Tapos ngayon sabi ko, hindi ako uuwi. Uuwi kami ng gabi. Sabi ko, uuwi tayo ng gabi kasi ako, facilitator ako. At purihin ng Panginoon, sabi ko nga sa manugang ko, i-drop mo lang ako sa pote kasi diretso pa sila ng Las Piñas doon sa Manuyo. Drop mo lang. Sa 10 to sa pote ako, sakay agad ako, purihin naman dire-diretso. Kasi sabi ko, tama, eksakto. Kaya pag dinisire talaga ng puso mo talaga, si Lord talaga naglalagay ng pagnanasa na gawa natin ang kanyang kalooban. Amen and amen. Okay po? Andito na po ang ating mahal na pastor, ang maghahayag ng mabuting balita. Titawagan ko po ang ating mahal na pastor, Pastor Nap Castillon Jr. Yan, ganyan si Ate Babes. Kaya isa to sa mga pillars ng victory. Salamat Ate Babes sa isang ano ba kayo? Salamin lang to. Wala ito. Alam niyo ba't ako nagsuot ng salamin? Namamaga yung mata ko. Oo. Medyo maga. Kasi baka tumingin kayo sa maga na bakit namamaga? Kahapon lang ito, kasi nung ako yung nag-drive na papunta rito, bigla parang may pumasok sa mata ko. Ewan ko ba? Alam, pagsubok hindi naman tayo mapatid. Masanay na tayo. Masanay tayo mapatid. Nireview ka kayo sa pangalan ng Panginoong Jesus, pero talagang mapatid. Okay? So, tumingin tayo kay Lord. Panginoon, salamat po, Panginoong Jesus, sa iyong kabutihan na ikaw lang ang nagbigay ng himala ng pagbabagong buhay sa aming mga anak mo. Yung mga akala naming mahirap at imposibleng mabago sa amin, napakabait mo, Lord. Tinutulungan mo kaming magbago, Panginoon. Makamit namin ang inyong pong katangian, Lord, sapagkat yan ang nais mo sa amin. Malapit na kayong bumalik, Panginoon. Aming panalangin, Lord. Maalala mo ang katapatan at pagmamahal namin sa iyo, Panginoong Yesus. At salamat. Kami at ang aming mamahal sa buhay ay binigyan mo ng mapagpalang pag-asa. Binigyan mo kami ng kaligtasan at banal na katiyakan habang binubuhay mo kami na kahit ano pang mangyari, kahit anong oras, kahit anong panahon po kayo muling bumalik, datnan mo kaming tapat na naglilingkod sa iyo. Datnan mo kami, Panginoon, Lord, na patuloy na tumatakbo sa takbuhing inilatag mo sa aming harapan. Hanggang sa kami dalhin mo sa buhay na walang hanggan. Pagpalain niyo po ang bawat isa, pakipuspusin niyo po ng banal niyong Espiritu Santo, at ito po ang aming samot panalangin
sa makapangyarihang pangalan ng aming maawain at mapagpatawad ang mapagmahal namin, ang aming mahal na Panginoong Jesucristo namin magpakailanman. Ang lahat ng umiibig sa Panginoong Hesus ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin. Salamat sa Panginoon dahil po ang hapong ito ay Kanyang ginawa para sa ating lahat. At itutuloy natin ating pag-aaral. Buksan natin muli sa 2 Timothy chapter 2. Okay. Ang problema lang sa salamin na ito, hindi ito reading glass. Kaya pag ako tumingin dito, kasi pag inalis ko naman ito, makikita niyo yung pamaganabat ako. Anyway, sige mga kapatid, awa ng Panginoon. Ikalawang Timoteo, chapter 2. 2 Timothy, chapter 2, mga kapatid, and verse 3. Okay, tingnan natin. Sabi dyan, endure hardship with us as a good soldier. Sabi niya dyan, tiisin ninyo, mga kapatid. Balikatin ninyo ang lahat ng hirap bilang isang mabuting sundalo na kasama namin. So, ibig sabihin, mapatid, kung kami na tagapangalaga ninyo ay dumadaan sa matititing pagsubok sa buhay natin para lalo tayong hubugin at baguhin ng Panginoon, para lalo tayong matakot sa ating Diyos na buhay, upang lalo tayong magpakumbaba, upang lalo tayong tumingin at umunawa at makinig sa ating mga kapatiran, mga mahal sa buhay, ating kapwa, na talagang pandinig at unawa ng Panginoong Hesus. Hindi tayo magiging critical, hindi tayo magiging judgmental. Hindi tayo husga ng husga. Kundi maunawaan natin sapagkat dinadanas natin. Pinararanas sa Panginoon sa atin. So yan, mahirap yan. Hindi yan drama, hindi yan pelikula. That's true to life. True to life struggle. Tagang tunay na makipagbaka natin habang tayo naghihintay sa ating Panginoon. Sabi niya, so, tiisin ninyo, balikatin ninyo ang matitinding hirap na katulad ng isang mabuting sundalo. Okay? So, noong nakarang linggo, nagpasya na tayo. Sino dito gusto maging mabuting sundalo ng Panginoong Hesus? Taas ang mga kamay. Okay. Yung iba, Sino ulitin ko, Sino dito gusto maging mabuting sundalo ng Panginoon? Ay, Nanay Beth, thank you, Lord. Amen. Sundalo ng Panginoon, kasama ng bawat isa. Sabi niya rito, walang sino man sundalo na naglilingkod na nakikiayon pa rin o nakikihalubilo pa rin sa anumang ginagawa ng pagkalahatan o ng lipunan. Ang tanging hangad ng kanyang puso, bigyan niya ng kaluguran, sundin niya ang kanyang commanding officer. So there is absolute and reckless obedience. Dahil sinasabi nga nila, obey first before you complain. Di ba? Ganyan ang mga sundalo. Sinasanay tayo ng Panginoon doon. Kaya pag may dumating na pagsubok, sabi, bakit Lord ako na naman ito? Bakit ako na naman ito? Hindi na tayo, matutunan na natin, wag na tayong maging reklamador na tanong ng tanong. Sabihin, sige, suungin mo muna. Sundin mo muna yan. At ipapaunawa naman sa atin ng ating mahal na Panginoon Jesus, ano ang kanyang banal at mataas na layunin. Tandaan ninyo, ang plano ng Diyos ay hindi natin plano. Mataas ang isip, paraan at plano ng Panginoon. Mga kapatid, mas mataas pa sa kalangitang nakikita natin dalawang mata. Tayo, hanggang dun lang ang ating pananaw. Hanggang dun lang ang ating pangunawa. Kaya tinutulungan tayo ng Panginoong Hesus sa pamagitan ng kanyang banal na Espiritu Santo na maunawaan natin ang kaisipan ng Diyos. Amen, mga kapatid? Intindihan natin? Sabi niya rito, ang tanging hangal natin, ang hangarin natin bilang sundalo ng Panginoon, ay sundin palagi ang ating mahal na Panginoong Hesus. Amen? Sunod yung ating pinag-iralan at sinimulan na kanang linggo, katulad din ng sundalo, ang sinumang nakikipagpaligsahan na katulad ng isang atleta. So, sundalo na tayo, meron naman tayong susuoting papel sa kaharian ng Diyos. Ano yun? Tayo ay mga atleta ng kaharian ng Diyos. And very specific ang Panginoon dito, the kind of athlete that we're going to emulate,
we're going to follow is a runner. Yung tumatakbo. Tumatakbo, mga kapatid. Yan ang ginamit ng Panginoon na of all the athletes, of all the sports people, ang mananakbo. Okay? Okay na kayo dyan? Ang mananakbo, ang kinakailangan nating tularan. Yun, maging ready tayo, mga kapatid, sapagkat dito may matetest sa atin. Ang sabi dyan, pakinggan po ninyo, mga kapatid, hindi siya tatanggap ng anumang diploma o tropeyo o medalya hanggat, sabi rito, hindi niya matatanggap ang korona ng tagumpay malibang siya ay lumaban ng ayon sa rules, di ba? So, ibig sabihin, ang mga manlalaro, pare-pareho yang lumalaban o nakikipagpaligsahan ng patas. Walang nagka-cutting corners. Walang nagsushortcut. Pag sinabing tumakbo kayong lahat ng napakahaba, kilometro, lahat tatakbo. Hindi ka pwedeng mag-shortcut. Hindi ka pwedeng mandaya. Okay? So lahat tayo. Lalaro tayo sa laro ng buhay, yung makatotohanang paligsahan sa kaharian ng Diyos, na sinusunod natin kung anong sinasabi ng kanyang salita. No cutting corners. No shortcuts. Kung anong nilatag ng Panginoon, haharapin nating lahat. Pare-pareho tayo. Kaya wag na tayo magsalita, Lord, bakit siya ganun? Lord, bakit ganun? Bakit siya pinagpapala ako? Hindi. Wag niyong tingnan yun. Kasi sa kaharian ng Diyos, lahat pantay-pantay. Sa kaharian ng Diyos, lahat tinuturuan. Kanya yan. Hayaan mo siyang Panginoon. Ikaw tingnan mo yung sarili mo sa harapan ng Diyos. Lagi nating tingnan siya sa atin, palagi ang ating sariling buhay at puso sa harapan ng Panginoon. Huwag tayong mangopya ng ibang tao. Huwag nating mapatid na nakainggitan ang iba. Huwag tayong magkumparahan. Ang lagi nating intindihin, ako, Lord, ako itong binabago niyo po. Ano pong nais yung ituro sa akin? Amen? Amen, mga kapatid? Dahil kung talagang ikaw ay tunay na anak ng Diyos, talagang dadaan tayo lahat sa disiplina at pagdidisiplina at pagtuturo at paghuhubog ng Panginoon. Amen? Kaya kung meron tayong, for example, tao na ginawan tayo ng mali, nasaktan tayo, pero pinili pa rin natin ang ministeryo ng pagkapatawad, pinatawad natin, pero sa tuwing nakikita ka pa rin, inismirang ka, tinatawanan ka, kung ano ng mga, ibigay mo kay Lord yun. Tapos pag dumating ang panahon na hindi mo naman hiniling, biglang napilay, biglang bumagsak ang negosyo, biglang nagkaroon ng karamdaman, ano magiging damdamin mo? Tatawa ka? Sa wakas nakaganti. Sa wakas may katarungan. Huwag ganun. Sabi ng Panginoon, don't gloat over the misery of your neighbor. Huwag niyong ikatutuwa. Kahit sa puso niyo, kahit at the back of your horizon, at the back of your mind, huwag mo ikatutuwa, ay salamat, nakaganti ako. Huwag. Huwag, mga kapatid. Alam niya ang Panginoon yan. Kasi kung tinuturuan siya ni Lord, tinuturuan din ako ng Panginoon. Ano naman po ba natin? Lalo-lalo na kung yan yung mga kapatid natin sa Panginoon, mga mahal natin sa buhay, kadugo natin, huwag na huwag tayo maghahangad ng kanilang, yung maging miserable ang buhay nila. Huwag tayo mag-wish, mag-ingat tayo sa lumalabas sa bibig natin. Kasi may ganung mga tao pa eh. Nakakalungkot, minsan Kristiyano pa yung, wini-wish mo yung ikababagsak ng yung kapwa. Huwag. Huwag natin gagawin yan. Ang sabi ng Panginoon, huwag tayong gaganti. Bigyan natin ng daan ang galit ng Diyos. Bahala ang Panginoon. Kasi ang iniingatan lagi natin dito, unang relasyon natin sa Panginoong Yesus. Pangalawa, ayaw natin datnan tayo ng Panginoon na nag-uumapaw ang galit sa puso natin. Amen? Gusto ba natin, mapatid? Kasi sabi nga ng Panginoon, kahit anong oras, babalik ang Panginoong Yesus. Kaya tayo mga anak ng Diyos, tayo mga nabubuhay sa kaharian ng liwanag, maging ready tayo. Alam natin ang katotohanan na ang araw talagang yan, that will be a big global surprise.
Isang malaking pandaigdigang pagkabigla. Kasi ang daming mawawala eh. Ang daming aagawin ng Panginoon. At yung mga tunay na nasa Panginoong Hesus, marinig nila ang tinig ng arkanghel at ang trumpeta ng kalangitan. Kaya anuman ang sitwasyon ng mundo, kaya anuman ang sitwasyon at kalagayan ng ating buhay, kung ikaw ay anak ng Panginoon, ang banal na Espiritu Santo ay dineposito na ng Panginoong Hesus sa ating puso at pagkatao, marinig natin ang tinig ng Diyos. Marinig natin ang trumpeta ng kalangitan, yung lamang mga tunay na mga anak ng Panginoon. Amen, mga kapatid? Pero yung mga tao na talagang masyadong tiwala sa sarili, na pinagmamalaki ko anong meron sila at kung anong kanilang kayang gawin, mga pinapalakpakan at hinahangaan ng karamihan, mga taong hindi kailangan ng Diyos, ang mga taong hindi kailangan ng kapwa, mga tao talaga na nabubuhay sa mundong ito, akala nila wala ng katapusan ng mundong ito, akala nila hindi na sila mamamatay, nakakalungkot. Hindi na marinig ang tinig ng arkanghel. Hindi na marinig ang trumpeta ng Diyos kapag yan ay inhipa na. Dahil yun ang hudyat para kunin na ng Panginoon ang kanyang mga anak. Kasi nang sinabi ng Bible, hindi lahat ay mamamatay. Siyempre tayo, sana paranas ni Lord sa atin yun. Di ba? Kahit sino naman sa atin eh. Sino bang gusto mamatay? Ayaw naman natin, di ba? Ang kamatayan ay katotohanan. Itinakda talaga yan. Pero may sinabi si Lord, hindi daw lahat. Kaya nga nila, Lord, sana mag-rapture na. Di ba? Lord, kunin mo na kami. Ang Panginoon nakakaalak. Naniniwala ako na hindi tayo hahayaan pa ng Panginoon na maligaw ng landas at maabutan tayong hindi natin alam kung anong nagaganap. Alam natin lahat yan. So, tayo'y laging maging handa. Lagi nating bantayan ang ating puso at relasyon natin sa Panginoon at ang pakikitungo natin sa bawat isa. Amen, mga kapatid? Amen? At lahat ng yan, gaya ng sinabi dyan, katulad nga po ng mga manlalaro, alisin ko na to ha, kasi okay, kasi nahirapan na ako. Ang sabi rito, ang lahat ng ito ay mangyayari lamang kapag natutunan ng isang atleta, ng isang manlalaro o ng isang runner, natutunan niya sa pamagitan ng mga talagang mga masugid at masisinang pagsasanay, matututunan niya talaga na pairalin niya ang kanyang disiplinang nakuha at natutunan niya sa mga iba't ibang kasanayan o training na binigay sa kanya. Okay? At pag yan ay nasanay, kapag siya ay pumasok sa ganung pagsasanay na hindi madali. Hindi madadali. Kasi ang talagang susubukin dyan, yung sarili mo. Nakuha po ninyo mga kapatid. Ang mga atleta, hindi naman yan karakarakang napakabilis tumakbo. O ang mga atleta, hindi man yan, nung pinanganak, nagbubuhat na ng barbell. Meron bang ganon? Di ba wala? O. So, they are not born. They are not born as a superb people. They're being made. May pinagdaanan yan. So, gano'n din tayo. So, anong nade-develop niya sa atin? Yung abilidad na binigay sa'yo ng Panginoon na doon lang, pwede yung ma-increase, pwede yung ma-expand, pwede po yung mapabuti palalo sa patuloy na pagsasanay. Naintindihan po natin. Kung kaya mo lang takbuhin 100 meter, panay ang pagsasanay mo, mahirap yan. Hanggang sa nagkaroon ka na ng kakayanan na 200 meters na yung natakbo mo, then 400 meters, hanggang sa ikaw ay tumatakbo na ng marathon. Hindi yan bigla. Unti-unti yan. Kaya doon natutunan ng bawat isa sa atin bilang mga atleta ng Panginoon, natutunan nating lumaro ng patas ayon sa regulasyon, ayon sa batas sa pinaiiral ng paligsahan yan.
At ano ho ba ang nag-govern sa atin? Ano ba ang namamahala sa ating buhay? Para tayo po ay makapaglaro ng patas sa buhay na ito. Ano ba ang sumusubaybay at nagbibigay sa atin ng direksyon upang tayo maging mabuting manlalaro, maging mabuting tao, maging mabuting sundalo? Ano ba ang gumagabay sa atin? Ano po ang nagbabago sa atin? Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Naintindihan po ba natin, mga kapatid? At pangatlo, sinabi rito, katulad din ng isang masipag at talagang hardworking na magsasaka, siya ang kauna-unang tumatanggap ng bahagi ng kanyang mga naani. Pero bago niya na-enjoy kung ano yung ani na yan, dumaan yan sa katakot-takot na hirap. Okay? So, let us now focus doon sa pangalawa dahil hindi pa tayo tapos doon. So, bilang mga atleta ng Panginoon, gaya ng sinabi ko sa inyo nakaraang linggo, ang una pong dinevelop sa kanya, dahil nga, kinakailangan niya magkaroon ng tinatawag na strict training. Yung talagang mahigpit na pagsasanay. Kasi inihahanda ka eh. Inihahanda tayo. Yan po ang katotohanan. Na dito pa lang sa lupa, inihahanda na tayo ng Panginoon sa kabanalan. Ano ba ang magiging itsura natin? Kasi tingnan nyo itong katawang lupang ito, pagdating ng ating Panginoon, pag inagaw niya tayo, ito'y namamatay, right? Ito'y nabubulok. Ito'y napapagod, nagugutom. So lahat na lang ng kahinaan na andyan sa ating mortal na katawan. Pag dumating ang Panginoon, sabi nga dyan, sa isang kisap mata, babaguhin tayo ng Panginoong Sus. So yung mortality, papalitan ng Panginoon ng immortality. Yung nabubulok, papalitan ng Panginoon na hindi na nabubulok. Naintindihan po natin, mga kapatid? Yung makasalanang pagkatao, papalitan na ng Panginoon ng maluwalhating pagkatao. From a very sinful character o sinful men, we will be changed into a glorious people, maluwalhati. Kung dating makalupa, magiging makalangit. Diyos lang lahat makagagawa niyan. So yan, mga kapatid, yan po ang magiging ultimate na result at ating hahantungan. Pero hindi po yan basa-basa mangyayari. Kinakailangan po tayong dumaan sa pagtuturo, paghuhubog ng Panginoon, pagsasanay. Kaya andito pa tayo sa ibabaw ng lupa. Naunawaan po ninyo, mga kapatid? Hindi pa tapos ang Panginoon. Tayo lang po talaga ang masusunod. Sabi, gusto natin, kung ako man ay wala na sa katawang lupa ako, present na ako kay Lord. Diba? Sabi yan po sa Pablo sa Corinto. Pero kung wala pa ako kay Lord, andito ako sa lupa. So sabi niya, kay wala na ako sa katawang lupa ako at nasa Panginoon na ako, basta kinakailangan mabuhay ako para sa kaluguran ng ating Panginoon. Ano man ang gawin natin. Amen, mga kapatid? So dito sinasabi dyan, lahat tayo, dahil tayo po'y mga manlalaro ng Panginoon. Picturein ninyo lahat tayo. Maraming uri ng laro. Maraming uri ng mga athletes, no? Iba-iba 'yan. Dito magsi-zero in tayo sa tumatakbo. Tumatakbo tayo. Kasi may takbo ang buhay. At yun nga, hindi ito 100-meter dash, hindi ito 200-meter dash, hindi ito 400-meter dash. This is a long distance running. Mahabang takbuhan to. At bagamat ito, mga kapatid, ay talagang ikinukumpara sa takbuhan dito sa lupa, sabi nga po dyan, nung nabasa natin sa Aklat ng Corinto chapter 9, verse 24 to 27, kung natatandaan ninyo, sabi dyan, lahat nagsasanay, lahat ng malalaro nagsasanay, all athletes, no, they go into strict training. Why? Because they desire something. May silang gustong maggawin. May silang gustong makamit, ano yun? Manalo. Maging kampyon, right? Maging champion. Kaso, ang paligsahan ng buhay, ang rules ng panlupang paligsahan, isa lang dapat ang manalo. Amen? So, lahat ng mga gustong manalo, nagsasana yan. At ang pagsasanay,
Hindi 10 minuto, hindi isang araw, hindi isang buwan. Mga kapatid, taon ang bibilangin. At madalas pa nga, bata pa lang, sinasanay na. Totoo yan. Kaya totoong sinasabi ng salita ng Diyos, ang tunay na pagsasanay, bata pa lang. Doon ka na naglalagay ng pundasyon. Kaya sabi nga ng Biblia sa Aklat ng Kawikaan, turuan mo ang bata. Sanayin mo ang bata sa salita ng Diyos. Makita yan, hindi lamang sa pananalita ng mga nakakatanda, magulang man o guardian o sino man, hindi lang sa pananalita, kundi sa pamumuhay. Setting a good example that is worthy of emulation. Talagang karapat dapat tularan. Ganyan sinabi na po sa Pablo, tularan niyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Hindi kayabangan yun. Ibig sabihin, wala kayo makikita sa aking liwanag at mabubuting ugali at mabubuting pamumuhay kung hindi ang Panginoong Hesus ang aking sinusundan. At ang sinabi niya, yun ang tularan natin. Hindi yung pagkatao ko. Ang tularan natin ang Panginoong Hesus na nakikita rin naman ninyong sinisikap na ipamuhay. Amen? So ang mga bata, sabi niyan, turuan niyo ang mga bata. Masanay sa Panginoon. Masanay magpuri sa Panginoong Hesus, masanay ng manalangin, masanay na lahat sa mga, bata pa lang, magkakaroon siya ng banal na pagkatakot sa Diyos. Bata pa lang, matakot na siyang magnakaw, magsinungaling, magmura, lapastanganin ng nakakatanda sa kanya. Bata pa lang. At ang nakakatuwa dyan, ang mga bata, they are malleable. Ibig sabihin, you can easily change their direction. Madali silang i-bend. Ganyan ang bata. Madali silang paniwalain. Gullible nga sila eh. Madali silang maniwala. Kaya di ba yung advertisement, pinakita sa TV, yung, anak, huwag kang mag-aksayo ng tubig ha. Pero yung nanay naglalaba, panay tulo ng tubig doon sa gripo. Sabi ng bata, ay, oo. Wag ako mag-aksay ng tubig. Oh. Pero nakikita yung nanay, naglalaba, nag-aksay ng tubig. Isa pa, sabi nung isang kapatid ng Kristiyano sa mga anak niya, anong oras na? Mag-aral na. Mag-aral na kayo, walang manood ng TV, ha? Punta sa kwarto. Pero yung nanay, habang nagkakwento, nanood ng TV. Kasi kanino sila huhugot ng inspirasyon? Di ba? Sinong paniniwalaan nila? Kundi yung mga kasama nilang nakakatanda. Kaya nga sabi ng advertisement, sa mata at pandinig ng bata, kung anong sinasabit ginagawa ng matanda, tama. Nakita niyo mga kapatid, ang laki ng pananagutan natin sa Panginoon. Amen mga kapatid? Kaya sabi nga ng Proverbs, ang ating Panginoong Hesus, sanayin niyo ang bata, turuan yung bata, kaya yan ay anak ninyong sarili, kay kapatid niyo, kay apo, pamangkin ba sa bata, huwag silang hadlangan lumapit sa Panginoon. Gawin natin ang lahat. Bata pa lang, sabihin sa kanila, si Jesus lamang ang daan, katotohanan at ang buhay. Yan sinabi sa Deuteronomy chapter 6. Turuan ang batang magkaroon ng banal na pagkatakot sa Diyos. Kasi pag lumaki yan, hindi niya yan makakalimutan. Yan ang magiging North Star niya, yan ang magiging compass niya, yan ang magiging gabay niya, na kahit dumating ang panahon na maging independent sila, hindi na kayo matatakot, hindi kayo mangangamba. Kasi ibinigay na ninyo ang nararapat, ang tamang pundasyon upang maging mabuting tao, mabuting anak ng Panginoon. Salita ng Diyos. Amen? Amen, batid? So gusto nating ipakita yon, tinitrain natin, hindi rin madali. Lalo sa panahon ngayon, iba ang mentalidad ng mga kabataan. Maliit pa lang, marunong humawak ng gadget. Paano? Si nanay. Diba? Ang tanong kasi, pwede ba natin pastor na huwag tayong Pwede naman eh. Basta you should be willing. You should be willing to take all the consequences. Totoo yan. Yan ang mundo eh. Andito tayo eh. Natatakot ka na baka pagpasok ng anak mo sa school, pagtawanan dahil wala man lang cellphone. Hindi man lang alam ko yung mga latest. Sasabihin, old fashion. Pero there are times that we need to take
the hard road. May mga panahon na kinakailangan tahakin natin ang mahirap na daan. Dumating tayo sa panahon, sa crossroad, yung sa sinatawag na yung sangasangang daan na kinakailangan piliin natin kung anong tamang daan. At yan walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ano ba? Saan ba tayo mabubuhay? Para i-please ang tao? I-please ang lipunan? O ang ating Panginoong Hesus? Yun po yun eh. Kasi marami talagang tatangayin ng simbuyo ng kamunduhan. In fact, sinabi nga sa Bible ng Panginoon, sa pagdating ng araw ng tribulation, maraming mga tao, pati tayo mga Kristiyano, ang lalamig ang puso sa Diyos. Hihina ang pananampalataya dahil sa sobrang pagtaas at pagdami ng kasamaan. Because of the increase in wickedness, a lot of people, their love for God will grow cold. They will fall out of love in the Lord Jesus Christ. Marami ang manghihina. Marami ang ipagpapalit ang Panginoon dahil sa pera, dahil sa opinion ng lahat. Marami. Kaya para hindi tayo masangkot sa ganung tinatag na pakipagkompromiso, kinakailangan tayong mag-undergo ng training. Kinakailangan tayong sumabak sa spiritual na pagsasanay. Naintindihan po ba natin, mapatid? Okay. Sabi rito ng Hebrews chapter 12 verse 1. Tingnan po natin. Tingnan po ninyo Hebrews chapter 12 verse 1. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, tayo pala mapatid, habang nasa lupa tayo pala'y napapaligiran ng malaki, malawak at makapal na ulap ng mga saksi. Witnesses. The martyrs of the Lord. Yan yung mga kapatiran o mga mahal natin sa buhay kay magulang mo, asawa mo, anak mo, lolo't lola mo. Kasama na dyan si Moises, si Abraham, si Pedro, Apostol Pedro. Yung mga lingkod ng Panginoon, mga nauna sa atin. Tayo pala, mapatid, kasi di ba, ando nga tayo sa arena ng buhay, di ba? Nakakita na ba kayo ng arena? O kaya stadium? Sino sa inyo nakakita ng mga, yung mga palaruang malalaki? Yan. Di ba ang mga malalaro ando sa gitna? Tapos ang lahat ng mga nakaupo, hindi lang sila manonood, hindi lang sila audience spectators, mga cheer pa yan, ang chichiryan sila. Ganun pala ang ginagawa ng mga nauna sa atin, kasama na yung mga mahal natin sa buhay, na sa biyaya ng Panginoon naging tapat bago sa tinawag ng Panginoon. Chinicheer pala nila tayo. Yan ang sinabi sa tanan ng Diyos. So, maging inspirasyon yan sa atin. Matuwa tayo, meron palang nag-cheer sa akin. Diba? Ako, naniniwala ako na yung mga magulang ko, pag dumarating ako sa lowest moment of my life, parang gusto mong give up na. Parang dahil sa sunod-sunod na pagsubok, naniniwala ako sa biyaya ni Lord. Nakikita nila tayo, chinichir nila ako, anak. Tuloy lang, tuloy lang. Tuloy lang, tuloy ang laban. Kayo din. Tayong lahat. Naniniwala ko yung 12 apostol, nakikita tayo, chinichir din tayo. Yan ang sinabi kasi, napapaligiran tayo ng makapal na ulap ng mga witnesses. Pag sinabing witnesses, sa Greek word martyria, ibig sabihin mga tao talagang nagbuwis ang buhay para sa Panginoon. So mga kapatirang Kristiyano yung nauna sa atin, kasama na yung mga mahal natin sa buhay na nauna na. Di ba? Chinichir nila tayo. Naranasan na yung i-cheer kayo, yung sumali kayo sa kompetisyon. Ano na ba mga kompetisyon ang sinalihan nyo? Diba? Meron diyang kompetisyon. Alam niyo yung kompetisyon na yung palakasan ng kain? Ang hirap nun, ha? Mahirap yun. Huwag yun ang salihan nyo, ha? Kasi nakakatakot, baka bigla ka mabulunan o kaya naman, ito po.
sige pa, kainin mo lahat. Nakakatakot yun. Pero yung talagang regular na laro, di ba? Yung mga players na, kunyari, naging alanganin na, ang layo na ng score sa kanila. Pero pag merong mga nag-cheer, nabubuhayan niya ng loob. Di ba? Na-encourage ka eh. Iba yung nag-cheer sa katotohanan, sa tagumpay ng kabutihan, at iba naman yung bubuyo ng away, ha? Iba naman yan. Mga kampo ng demonyo yan. Sige, banatan mo. Sige, wag ganon, ha? Nako, wag ganon. Diablo yan. Huwag tayo patatangay doon. Wala nang kinalaman niya sa buhay natin. Ang Panginoon na ang lagi nag-cheer sa atin. Gawin mo ang tama. Sabihin mo ang katotohanan. Manindigan ka kahit nag-iisa ka na lang. Huwag kang mahiya para sa Panginoong Isus. Yan ang i-cheer sa atin palagi. Amen? Kaya mo yan. Nakakatuwa yatang marinig mo yung mga ganyan. Yung kanya, puno-puno ka ng problema. Ha? Sumusunod ka na nga kay Lord. Nalugi pa yung negosyo mo. Sabi mo, paano ba yan? Akala ko pag born again na ako, yayaman ako. Ganyan din ako eh. Ewan ko ba? Bakit ganyan ang buhay? Ayan. Pag ganun ang kausap mo, ay wala kayong mapapala pare-pareho. Maghihilaan kayo pare-pareho pabagsak, pababa. Pero kung ang lalapitan mo, yung dumaan na doon, na sa biyaya ng Panginoon, pinalakas ni Lord. Sabi nga ng Corinthians, diba? Purihin ang Diyos at Ama ng ating mahal na Panginoong Hesus, ang Ama ng lahat ng awa at Panginoon ng lahat ng kaaliwan, na siyang umaaliw sa atin sa lahat ng mga pinagdaanan nating kapigatian sa buhay, na dahil dumaan tayo doon, kinomfort tayo ni Lord, yun din ang aliw at comfort and encouragement na binibigay natin sa sino man tao na dumaan din sa pinagdaanan natin. Nakita niyo mga batid? Yun, ganun kabuti ang ating Panginoong Hesus. Amen? So dito sabi dyan, tayo po ay chinicheer. Kaya mo yan, nanay baby. Okay, umiyak ka. Dahil sabi naman ng Panginoon, sa mga umiyak ka. Maging sensitive ka rin naman. Hindi yung, ang sakit-sakit na nga lang tiyan, umiyak na. Ay, bakit ka umiyak? Tatawa ka na tatawa. May diferensya kapag ganyan. Ang sinabi ng Panginoon, kung ano yung naramdaman niya, maramdaman mo rin. Pero wag kang magpapatangay sa iyong mga kahinaang napagtagumpayan ng Panginoon. Kinakailangan na lumabas pa rin sa labi natin ay salita ng buhay, pag-asa. Na sinabi po ng Panginoon sa Kawikaan, nasa dila natin ang kapangyarihan ng buhay o kamatayan. Amen? So kahit ganyan yung kasama mo na talagang soberbio, lapastangan, pero ikaw kahit nasasaktan ka, Lord, mabait na po ito. Panginoon, mabait na po. Yun ang faith kasi, pinapahayag natin. At makapangyarihan ang salita ng Diyos. Amen? Pero kung lagi mo sabihin na ganyan ka. Maraming tao kaya nga naging ganon dahil yun ang pinakain sa kanila, doon sila pinaglihi, araw-araw yung narinig, bobo ka, tanga ka, ganyan ka, mahina ka, wala kang kwenta. Yan, nakaukil-kil dyan. Kaya nung lumaki, ganon nga. Kahit sa kahirapan, mahirap lang ako dapat tulungan, ako dapat laging bigyan ng ayuda, ako yung dapat Kung ganun lagi ang mentalidad mo, ay hindi ka uusad. Sinabi ng salita ng Diyos subukin niyo ako, sabi ng Panginoon. Ang susi sa masamang espiritu ng kamalasan at kahirapan, pagbibigay ng tapat sa Panginoon ng iyong ikapo. Dahil yun ang sinabi ni Lord. Pagpapalain niya tayo, pagtapat tayo nagbibigay ng ating ikapo sa Kanya. Wala nang iba, no more, no less. Yun ang paraan ng Diyos. Hindi yung pwedeng ay kawawa ako. Ganyan din ako, kawawa rin naman ako. Walang mangyayari sa atin kung ganyan tayo. Piti parte nga, salita ng Diyos ang pangahawakan natin, mga kapatid. Because we are a people of faith. Tayo mga anak ng Diyos na nabuhay sa pananampalataya, hindi sa nakikita natin, narinig natin o dinadanas natin. Kung ano ang sinabi ng salita ng Diyos. Nung bata pa ako, dumating na ako sa ganitong edad, kailanman, hindi ko nakita na pinabayaan ng Diyos ang kanyang mga anak.
Hindi ko nakitang nanlimos ang mga tunay na anak ng Diyos. Hindi ko nakitang nagutom yan. Yan ang sabi ng mga ating kapatid. Yan ang sabi ni Haring Solomon. Sapagkat tayo po ay laging ulo, hindi buntot. At sabi pa nga John, tayo pa nga ang magbibigay. Tayo pa nga lagi ang tutulong at magpapahiram. Agad-agad ba mangyayari yun? Hindi. May proseso yan. Pero ang kinin natin yan dahil yan ang sinabi ng salita ng Diyos. Training yan training. Naintindihan po ninyo mga kapatid? Natandaan niyo yung sinabi kinento ni Pastora Norma, yung di ba marami siyang naramdamang sakit. Punta siya sa doktor, sabi niya, Dok, ang sasakitan dito ko, ang ganyan ko. Sabi, ay, ako rin masakit. Sakit yung dito. Wala na. Kaya nga nagpakonsulta sa iyo para makarinig man lang ng di ba? Ng positibo at pag-asa. Oh, siya di daw ganun. Wala na. Para din yung doktor na una kong tinignan O Dok, pag naoperahan ba, ay wala rin. Wala rin, useless. Ay, inis ako. Bakit mo pinagigiitan na opera? Wala rin naman palang resulta. Diba? Ay talaga naman, mapatid. Umiyak ako sa Panginoon, Lord, ikaw lang, panindigan ko ang banal mo salita. Makapangyariang Diyos na hindi nagbabago. Tapat ang Panginoong Hesus sa kanyang pangako. Manalig lang tayo. Manalig tayo, huwag tayong manginawa. Huwag tayong mapatid mag-alinlangan. Kung ano sinabi ng Diyos, gagawin niya yan. Angkinin natin. Angkinin natin ang pangako ng Panginoon. Amen? Dahil sabi niya langit lupa mawawala. Ikaw at ako mamamatay. Pero ang salita ng Diyos, manatili magpakilanman. So saan pa tayo? Sa kanyang salita, banal niyang salita. Amen? So sabi dito, tuloy natin. Sinabi niya rito mga kapatid, alisin na natin dahil tayo po ay pinagmamasdan, chinicheer tayo ng mga kapatid nating nauna sa atin, na tayo magpatuloy sa Panginoon, sa takbuhin ito, maging tapat tayo sa Panginoon. Amen? Huwag tayong manghinawa, huwag tayong matakot, huwag tayong mawala ng pag-asa. Tuloy-tuloy yan. Ang sabi niya rito, so habang tayo'y kanilang chinicheer, ini-encourage, pinalalakas ang ating kaloob at panampalataya, tayo naman, sabi rito, alisin naman natin sa ating buhay yung mga nagpapabigat naman sa atin. Diba? Kunyari, chinicheer nga tayo, kaya mo yan. Pero dala-dala mo pa rin yung lumang pagkatao, ayaw mo pa rin ubarin. Meron pa rin tayong mga bagahe. Kasi ang sabi rito, ito po yung mga bagay na kinakailangan nating itapon, alisin sa ating buhay, mga kasalanan na kung saan madali tayong mabihag. Yung besetting sin, yun pong sinasabi niya. Para sa ating lahat to, para sa akin to, para rin sa inyo. Kasi, bawat isa sa atin, alam natin kung ano makahinaan natin. Alam natin kung saan tayo laging parang napupukol. So, magpakumbaba tayo sa Panginoon. Lagi natin hingin kay Lord, awat habang niya, Lord, maawa ka sa akin. Tinutulungan tayo ng Panginoon sa pamagitan ng banal na Espiritu Santo. Kung ikaw'y talagang anak ng Panginoon, lagi tayong merong banal na konbiksyon. Hindi titigil ang Holy Spirit na laging kunin ang ating atensyon, na lagi tayong kumbiktahin araw at gabi, bawat sandali ng buhay natin hanggat hindi po natin na ipapasakop sa Panginoon ang anumang madilim na bahagi ng aking buwit pagkatao. Hanggat hindi si Jesus Christ ang naghahalit na susunod, hindi tayo lulubayan ng banal na Espiritu Santo dahil mahal na mahal tayo ng Panginoon. Ayaw niya tayo malugmok sa kadiliman. Ayaw niyang bumalik tayo sa putik dahil hindi tayo baboy. Diba? Kung baboy ka, naku po, ang papel mo lang sa buhay, litsunin ka. Katayin, kainin. Gusto ba natin ng ganon? Nag-usap yung baboy tsaka manok, sabi. Ano lang to, trivia, sabi. Sabi niya, sabi nung Sunday school teacher, magkakaroon daw sila ng Christmas fellowship ang mga bata. Kaso, wala mas lang pera. Ano pwede nating maitulong? Sabi ng baboy sa manok. Sabi ng manok, meron ako idea. Sige, ano yon? Ako,
magdodonate ako ng itlog. Pero ikaw, hamon. Sabi ng baboy, madaling sabihin yan. Dalang itlog, iniitlog mo lang. Ang hamon, katawan ko yun eh. Mamamatay, di ba? O yun, sacrifice. Di ba? Totoo yun eh. Katawan na yun eh, buhay na ang nakaano doon. Ganun talaga ang... Tawa na tawa ito si ano. Okay, salamat sa Panginoon. Yung mga manlalaro, sino nakapanood ng recent Olympic Games? Tumuto kayo dun sa takbuhan. Pansinin yung itsura ng mga tumatakbo, lalo na dun sa mga babae. Mga mukha ng hostess karamihan. Sa suot nila, kulang lang tagang maghubad. Alam niyo kung bakit? Kasi tumatakbo ka eh. Hindi kinakailangan tumakbo ka, naka-jacket ka, o meron ka pang mga, hindi lang pajama eh, yung pamporma, hindi pwedeng ganun. Sa totoo lang, ang itsura ng mga unang manlalaro, talaga halos hubot-hubad na. Bakit? Kinakailangan magaang ang katawan mo. Ang sabi ng isang Olympic runner na si Wilma ang kanyang pangalan. Negra siya na pinanganak siyang may polio pero na-overcome niya yon. Sabi niya, every time daw na nagpa-practice siya tumakbo, para daw siyang lumilipad. At ang tanging ginamit ng Diyos para maging inspirasyon niya, walang iba kundi yung nanay niya. Kasi may kapansanan siya eh. Pero chinir siya ng chinir ng nanay niya. Kaya mo yan. Balo ang araw, magiging magaling kang mananakbo. True to her word, nangyari. And she won Olympics 4 times. Sabi niya, sa tuwing tumatakbo siya, ang talagang kalaban niya lang, sarili niya. So, yan naman magiging kalaban mo eh, para hindi mo makamit ang pangarap mo eh. Ngayon, pagtaba daw, tumatakbo siya against sa wind, para daw siyang lumilipad. At doon makita mo walang halos silang, hindi talaga mabibigat ang suot nila. Yan ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Tutulungan tayo ng Panginoon na magpatuloy nating mga batid na takbuhin ang hamon ng buhay. Pero meron tayong dapat isuko. Meron tayong dapat mapatid na ilatag sa paanan ng Panginoong Yesus. Nanawan po ba natin? Para tayo ay magamit ng Panginoong Yesus ng lubusan. Para tayo ay manalo. Ang nakakatuwa sa laro, tunay na laro sa karya ng Diyos. Sabi ko sa inyo kanina, yung mga manlalarong yan, nagtitraining yan mula pa sa pagkabata, and it takes them so many years. Meron pa nga dyan, 20 years ang training. Tapos, ang sasamahan niyang paligsahan will only take 7 minutes. Minsan, 10 minutes lang. Pero ang training mo, 10 years. Imagine mo, gaano katindi training yan. Sa totoo lang, mga kapatid, sabi nga ng Panginoon, dahil ang kanilang desire ay makakuha ng korona ng tagumpay, isa lang ang mananalo. Yan yung laro ng panlupa. Pero sa laro, sa tunay na larangan ng buhay, sa arena ng karya ng Diyos, lahat ng sasali, lahat ang tatakbo. Ang lahat na maging tapat at magtiyaga ay magkakamit ng korona ng buhay. Naintindihan natin, mga kapatid. Yan ang tunay na paligsang sinasamahan natin. Lahat magkakamit doon sa mga manatilig tapat sa Panginoon. Sa paglalaro ba, ano ba ang tinitingnan doon? Yung bilis mo lang. Totoo, yung bilis, madedevelop yan. Pero yun lang ba? Saan ibabase yung pagkabilis? Kung wala ka namang stamina. Yan ang dinedevelop sa atin, spiritual stamina. Ang stamina, yan yung biological term, pero sa spiritual, ang stamina ay yung ating panloob na pagkatao. Yung karakter na i-develop ni Lord sa atin, na sa tuwing tayo nalalagay sa alanganin, hindi kagad tayo kumakapit sa patalim. Alam mo ba ninyo yung kapatid? Alam nyo ba kung saan kinuwang salitang kapit sa patalim? Ganito po yan. Kapag may isang taong nalunod,
Tapos, walang makuwang tangkay o anumang kahoy na pwedeng ipang sagip. Pero meron kang espada. Yun ang iyong iaabot. Kasi matibay-tibay yung. Ang problema, kapag yan ay iyong hinawakan, magiging bloody. Susugatan ka. But that's the risk. Yun po yun. Hindi po dapat gano'n ang mangyari sa atin. Kaya dito, tinuturuan tayo ng Panginoon, ma-develop sa atin ang ating spiritual stamina. Itong stamina ito, sabi ko nga sa inyo kanina, makukuha lang natin to kapag tayo po'y pumayag at nagpasya sa ating panloob na puso't pagkatao na anuman ang mangyari, susunod ako sa Panginoong Hesus. Anuman ang maging kabayaran, anuman maging consequence, I will follow the Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, willing ka bilang tunay na manlalaro sa karera ng Diyos na we will undergo strict training. Magpapasanay talaga ako sa Panginoon. Amen? Amen, mga kapatid? So dito, ito ay ginamit, itong salitang ito na stamina, kinuha yan originally doon sa word na binasa natin kanina, endure or endurance. Na ito po ang kahulugan niyan. Pakinggan ninyo. Dalawang kahulugan niyan, isang noun, isang verb. Sabi dito kasi, endure hardship with us like a good soldier. O endure strict training. Sabihin, balikatin mo. Tiisin mo. Pagtiyagaan natin. Hindi yun madali. It connotes hardship. So ito ang ibig sabihin yan. Una, yung kanyang noun, yung word na endurance, sa kusan madedevelop ang ating spiritual stamina. Yung sabi ko sa inyo last Sunday, hupomone, yung noun, na yan ay binanggit sa Biblia sa New Testament ng 14 na beses. Yung hupomone na yan. Na ibig sabihin ng hupomone, yan po yung habang ikaw ay dinadaganan, ginaganyan ka, lalo kang lumalakas. Ang picture nyo dyan, sabi ko sa inyo nakarang linggo, yung kargador. Nakakita na kayo ng mga kargador? Sino rito na nagtrabaho na bilang kargador? Wala. Kasi malalaman mo pag kargador yan, malalaki muscle niyan. Malalaki yan. Okay. Meron sa inyo rito mga mukhang kargador na. Joke lang. Troy, anong kinakarga mo? Si Troy. Amen. Hindi nyo dapat yun mapatid na baliwalain. Kasi ang kargador, pinili na yung ganyang hanap buhay, the more na yan sila ay nagtatrabaho at nagbubuhat ng mabibigat, lalo silang lumalakas. At lalong nade-develop ang kanilang mga muscles. Naintindihan po natin, mapatid. So, doon ang stamina, yung lakas ng taong yan ay talagang nade-develop at nakikita sa panlabas. Nagkakaroon sila ng muscle at lalo silang lumalakas. So habang sila ay dinadaganan, habang sila ay tumatanggap ng anumang kabigatan, lalo silang lumalakas. Yan ang hupomone. Naunawaan niyo, mapatid? So habang tayo po ay talagang dinadaganan para tayo bumagsak, hindi tayo babagsak. Kasi lalo tayong palalakasin ng Panginoon kapag yan ay tinatanggap natin ng buong kababaang loob. Amen, mga kapatid? Naintindihan nyo? Lalong lalakas ang ating spiritual na buhay. Lalo tayong magkakaroon ng spiritual stamina, yung ating karakter, yung endurance natin. Okay? Then, pangalawa, yung verb, yung hupomeno naman. Hupomeno. Ito po ay 17 beses na minention sa New Testament, sa Bagong Tipan. So, ano ang ibig sabihin naman ito? Itong hupomeno naman, ito naman yung habang ikaw ay tumatakbo, habang dinadagdagan mo ang mga milya o kilometro na yung tinatakbo, yung talagang you want to beat against all odds. Ibig sabihin, gusto mo laging i-beat ang sarili mong record. Ganyan ang mga atleta sa Olympics o sa anumang mga global o national competition. Kinakailangan yung record na ginawa mo nung nakaraang taon, kinakailangan malampasan mo yan sa susunod namang paligsahan. So sino diyan ang iyong nilalabanan? Sarili mo. Di ba? You have to beat yourself. Yan ang sinasabi na po sa Pablo. Sa aking pagtakbo, hindi ako tumatakbo na walang direksyon. Hindi rin ako sumusuntok
na parang walang kaaway. Hindi ako sumusuntok sa hangin. Sinusuntok ko ang aking sarili. Bakit? Kinakailangan ko itong ipasakop. Kinakailangan ko itong mapatid at lang ipasubsob sa Panginoon. Bakit? Baka kasi sa aking kapangangaral o sa aking pong anumang kanasang kong spiritual na binigyan ako ni Lord ng tagumpay, na baka sa aking laging sinasabing nakatayo na ako, malakas na ako, alam ko ng lahat, mag-ingat tayo. Baka ako ay biglang mabuwal. Huwag isipin ng sino man na matayog na siya, matagal na siya sa Panginoon, marami na siyang alam. Kaya kapag ang salita ng Diyos tinutulot pinapangaral, matuto tayo makinig. Amen? Hindi pa natin alam lahat. Kulang pa tayo. Kaya huwag tayong magmamalaki. Ang pagdalo dito tuwing linggo, ito'y banal na gawain ng Panginoon, pinagandaan ito ng Panginoong Hesus. Isa rin itong kasanayan na kinakailangang ma-develop sa atin. Huwag tayong tamad. Kinakailangan tayong masanay. Bakit? Maliwanag sinabi ng Diyos sa Hebrews chapter 11, ang pagdalo sa pagtitipong banal ay paghahanda sa kanyang malapit ng pagdating. Yes, mahirap. Minsan ang kalaban mo dyan yung trabaho, ang kalaban mo yung, ewan ko kung ano pa yan, pero sinasabi ng Panginoon, mga kapatid, kung nais natin tayo po'y magtagumpay, kinakailangan nating supilin ang ating mga sarili. Kinakailangan kong ipasakop ang aking katawan. Ito'y aking sinusipil na dahil baka sa aking pangangaral, akong maitakwil bandang huli. Nanuhan po ba natin, mga kapatid? Akong tinutukoy niyan, kayong tinutukoy niyan, lahat tayo tinutukoy ng salita ng Diyos. Walang tulak kabigin sa atin dito. Para tayong mga anak ng Panginoon, magtutulungan tayo, magkapaalalahanan tayo, mag-encourage tayo sa bawat isa. Amen? Huwag tayo magmamalaki, huwag tayo magmamayabang, at huwag nating isipin nakatayo na ako at alam ko na lahat. Baka tayo mabuwan. Amen? So, last na lang, bilisan ko. 3 lang naman to. Okay. May 3 meaning itong hupomone tsaka hupomeno. Bilisan ko lang to. Una, isa sa magandang meaning nito ay manatili ka pa rin kahit nasa likuran ka. You will stay behind. Ano ibig sabihin nun? Katulad po ng mga tumatakbo, marami tayong magsisimula. Kung nakapalad na kayo ng marathon, marami dyan ang sumusuko. Hindi na kaya. Maaring sobrang init, nahapo, ayaw na. Sabi niya, ay magpapahinga na lang ako. Ang iba dyan nadapa. Ang iba dyan na-distract. Pero ang point ko rito, ang hupomone ganito, kahit nag-alisan pa silang lahat, manatili ka kung saan ka tinawag at dinatnan ng Panginoong Hesus. Nakikinig ko ba tayo, mga kapatid? Natandaan nyo nung ang Panginoong Hesus nagsabi, ang aking katawan ay pagkain, tinapayan. Sinabi niya sa John chapter 6. Ang aking katawan, kainin nyo yan upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Hindi naintindihan ng libo-libong mga sumunod na sa Panginoon. Hindi lang 12, hindi lang 500 ang naging disipulo ng Panginoong Hesus, mga kapatid. Laksa. Ang dami niyang tinulungan Ang dami niyang pinakain. Ang daming nabago ang buhay. Pero nagsalita ng Panginoon na ako ang tunay na tinapay at pagkain ng buhay na nagmula sa langit. Kainin niyo ang aking katawan. Hindi nila naintindihan. Sabi niya, ang hirap naman yan. Ano, kakainin natin ang katawan niya? Tuturuan niya pa tayo maging kanibal? Hindi nila maintindihan. Kaya anong ginawa nila? Nag-alsa balutan. Iniwanan nila ang Panginoon. Ang Panginoon na nagtiyaga sa kanila at minahal sila, tinanggap sila, maging sino man tayo, ano man ang ginawa nating kasalanan, tinanggap tayo ng Panginoon. Binigay ni Lord ng kanyang buhay. Lahat, ipinakita ng Panginoong Hesus ang kapangyarihan niya. Pinakita niya lahat. Dahil mahal niya ang tao. Tinalikuran siya. Iniwanan siya. Dahil hindi na naintindihan. Nung nag-alisa na lahat, mga kapatid, nung nag-alisa na, tinignan niya yung kanyang 12 alagad. Sabi niya, kasi magugulat nga naman Magulat ka Nag-alisan. Ikaw naman, kung ang puso mo at pananaw mo nakatuon lang sa tao o sa kung ano yung uso, kung ano yung parang popular, matutukso ka. Makiayong ka kahit hindi mo naintindihan.
Sumama ka kahit hindi mo alam kung anong layunin. Hindi mo iniisip kung ano magiging panghuling consequence. Yung mga apostol, kamuntik na, nakita ng Panginoon, yung 12, medyo naintindihan ni Lord, tao lang naman yan pare-pareho eh. May mga kahinaan. May kahinaan sa pangunawa, may kahinaan sa lahat ng bagay. Nakita niya yung kanyang malagad, parang ulong-sulong. Pero sa Panginoon, umiiyak na si Lord. Masakit sa kanya yung ginawa sa kanya. Kaya tinanong niya si Pedro. Pakinggan niyo ito mga kapatid, sa John chapter 6, verse 68. Sa verse 67, sabi niya, gusto niyo rin bang iwan ako? Gusto niyo rin bang iwan ako? Yan ang tanong ng Panginoong Hesus sa atin. Darating kasi ang yugto sa buhay natin mga Kristiyano, na talagang malalagay tayo sa talagang mapatid, sa tinatawag na crossroads of our spirituality. Na malalagay tayo sa isang sitwasyon na talagang parang gusto mong kumapit sa patalim. Na talagang gusto mong kunin to, mabuhay ka lang, di baling mawala ang relasyon mo sa Panginoon. Dating yan. Yan ang nangyari sa mga tao. At yan din ang tukso na talagang nag-udyok o nagpagalaw sa mga apostol. Kinumakita ng Panginoon, iiwanan din ba ninyo ako? Katulad ng ginawa ng marami. Iiwanan niyo rin ba ako? Sabi ng Panginoon sa kanya malagad. Hindi na ba ninyo ako susundan? Tatalikuran na rin ba ninyo ako? So gusto na rin ninyong umalis? Nakita nyo na parang tama ang lahat dahil marami sila at kakaunti na lang tayo. Yun po mapatid. Diyan masusubukan ang spiritual stamina natin. Diyan masusubukan ang ating integridad na dinevelop ni Lord sa atin. Anong sagot ni Pedro sa kanya? Panginoon, kanino pa kami tatakbo? Sino pa ang aming pupuntahan? Nasa inyo po, Panginoong Hesus, ang salita ng buhay at ang buhay na walang hanggan. Wala na kaming babalikan pa sa nakaraan. Wala na kaming babalikan pa sa mundo. Nasa inyo lamang ang buhay at buhay na walang hanggan. Kaya kahit nag-iisa na lang tayo, kahit pamilya na lang ninyong natira, magkakaroon tayo ng katapangan at spiritual na stamina na katulad ni Joshua, na sasabihin mo sa maraming yan, na naligaw lang landas, sa marami yan na nanlalamig ang mga puso sa Panginoon dahil sa kayamanan, dahil sa layaw at pita ng laman. Dahil mas gusto natin pagbigyan yung gusto ng tao. Hinahanap natin yung approval ng tao, approval ng lahat. Kahit nag-iisa ka na lang. Kahit 8 na lang tayo natitira, katulad ng pamilya ni Noah. Kahit tayo na lang pamilyang natitira katulad ng pamilya ni Joshua, masasabi mo ng buong tapang sa lahat ng tao na tumalikod sa Panginoon, hindi. Ako at ang aking pamilya ay maglilingkod sa Diyos. Susunod ako, anuman ang maging kabayaran. Hindi ka man kumita ng malaki, importante, inuna mo ang kalooban ng Diyos. Hindi mo man natanggap yung promotion dahil kinaingitan ka, importante, hindi ka nagkasala, inuna mo ang Panginoong Hesus. Hindi ka man sinagot niyan, importante, dahil alam mong mali, inuna mo ang kalooban ng Panginoon. Yun po yun, mapatid. Lahat ng aspeto ng ating buhay, may sangasangandaan yan. May mga dilema yan, minsan trilema pa nga. May mga crossroads yan. Pero tayo laging sasamahan ng Panginoong Hesus. Kaya sabi na, ayan, nakita mo, o yung pinapanalangin mo, ayan, nakita mo, ayan. Oh. Ang ganda sa paningin mo. Oh, parang ito na yata yung pinagpe-pray ko. May mga ganyan mga tao, pagpe-pray, makasama sa... Labag nga sa kalooban ng Diyos. Di ba? Mga personal natin to eh. May kanya-kanya talaga tayong mga struggle sa buhay. Yung mga mamimili tayo kung ang relasyon ko sa Panginoon, salita ng Diyos ang aking susundin, o yung gusto lang at lukso ng aking puso o anuman. Yan po yan, kapatid. Kaya tanong, iiwan mo ba ako? Sabi ng Panginoon, iiwanan mo ba ako? Ipagpapalit niyo ba ako? Dahil kumita ka lang ng malaki dyan.
Iiwan niyo ba ako dahil masarap yung pagkain dyan? Iiwan mo ba ako dahil pinayaman ka niyan? Iiwan niyo ba ako? Dahil yun ang gusto ng lahat. Ano salita ni Pedro? Panginoon, nasa inyo lamang ang salita ng buhay at ang buhay na ganap at kasisi at buhay na walang hanggan. Nasa inyo lahat yan, Panginoon. Wala na kaming babalikan pa sa nakaraan. Hindi na namin lilingunin ang mundo at ang kamunduhan. I have decided to follow my Lord Jesus Christ. Nagpasya ako sa aking puso, susundin ko ang ating Panginoon. Hanggang dito na lang muna, kapatid. Babalik ba kayo next Sunday? Na kay Lord ang buhay na walang hanggan. Amen? Ang Panginoong Hesus ang dahilan kung bakit andito tayong tapat na dumadalo tuwing araw ng linggo sa panambahan. Dahil lamang sa Panginoong Hesus. Bumabangon tayo dahil kay Jesus Christ. Nag-aayos tayo dahil sa Panginoong Hesus. Naghahanap buhay kayo, nag-aaral tayo, ano man ang mga ordinaryong ginagawa natin dahil sa Panginoong Hesus. Na sinabi niya, ano man ang ating gawin, gumawa man tayo, magsalita man tayo, gawin natin ang lahat sa kararangal at kaluwalhati ng ating Panginoong Hesus. Pagpalain tayo ng Panginoon, tayong lahat ay manalangin, tayong lahat ay tumayo, mga kapatid. Hallelujah. Taas natin ang ating mga kamay sa Panginoon, mga kapatid. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Awitin natin muli. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turn. Everybody sing from your heart for the Lord. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back, no turning. Sabihin niyo sa inyong katabi, no turning back, no turning back, no turn. Sabihin niyo sa inyong likod, no turning back. Wala. No. Sa inyong kanan, sabihin niyo no turning back, no turning back. Sa kanan, no. Sa inyong kaliwa, sabihin niyo, no turning back. No. Sa inyong unahan, sabihin niyo, no turning back. No turning back. Hallelujah! Sabihin natin, Panginoong Hesus, karapat dapat po kayo na kayo lamang po ang magmay-ari at magkontrol, mamahala ng aking puso at kailan pong masusunod sa aking buhay. Patawarin mo po ako, Panginoong Hesus, sa mga kasalanan, pagkakamali at pagkukulang ko sa iyo. Pakihugasan mo po, Panginoong Hesus, ang aking puso ng banal mong dugo. Pakihugasan niyo po, Panginoong Hesus, ang aking espiritu at kaluluwa ng banal niyong dugo.
Panginoong Hesus, binubuksan ko po para sa iyo lamang ang aking puso, ang aking buhay. Tinatanggap ko po kayo, Panginoong Hesus, sa aking puso bilang aking Panginoon, aking tagapagligtas, at makapangyarihan kong Diyos. Nagdesisyon na ako na ako'y susunod sa iyo kahit anuman ang mangyari. Mahal na mahal ko po kayo, Panginoong kong Jesucristo. Sa pangalan niyo po, aking Panginoong Hesus, magpakailanman. Amen. At amen. Pagpalain kayo ng Panginoon, mga kapatid. God bless you all. Thank you, Lord. Amen. Amen.